Magandang Sabado ng gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Nandito po tayo sa basement ng aking bahay kung saan ako nagtatambay at kung kinakailangan ko mag-video para sa gabi at dahil tulog na ang aking asawa. So, sa taas po ang aking main floor. Nandun ang aking master bedroom. Dito is basement. So, andito po tayo ngayon 9:15 ng gabi ng Saturday. Ano bang date ng Saturday ngayon? Is April 25, Saturday po dito sa Cherry Hill, New Jersey. So, magandang gabi po sa inyong lahat na nandito sa North America. Magandang umaga ng Linggo sa Pilipinas. At madaling araw yata sa Middle East at saan pong panig ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang aking YouTube channel is Nurse Nora Adventures. At sa gabing ito, gusto ko lang magpasalamat sa mga subscribers ng Pugong Biyahero at na nag-subscribe din sa akin. Maraming salamat po sa inyo at ako'y natuwa at naging masaya sa aking pagre-reaction sa mga videos ng Pugong Biyahero. Pero alam ko na marami pa rin sa inyo at alam nyo, kilala nyo kung sino kayo na nagme-message sa akin, na nagsasabi na ipagpatuloy ko pa rin ang pagre-reaction sa Pugong Biyahero. Ipagpaumanhin nyo po, pero ito na lang po muna siguro ang huling reaction ko na direkta tungkol sa kay Pugong Biyahero. Direct na tungkol sa kanya, ito po muna siguro yung huli. Sakan lang po siguro ako magre-reaction ulit tungkol sa Pugong Biyahero. Dahil may mga bagay, may mga topic ako na gustong i-discuss sa mga susunod na mga videos ko. At ito ay wala nang kinalaman sa Pugong Biyahero o kaya wala nang kinalaman sa Pugong Biyahero team. So, balit ito ay magiging ang kinalaman nito is kung ano ang mga natutunan ko sa social media at iyon po ang aking mga tatalakayin sa mga susunod na videos, lalong-lalo na ang mga naging characteristic, ang mga naging pag-uugali ng mga bashers sa mga vloggers. At yun po ang mga gusto kong i-discuss at hindi po ito ay natutunan ko ito sa mga nakaraang mga araw, nakaraang mga linggo, pero hindi na ito direct na tungkol sa Pugong Biyahero. More like sa mga bashers. Yun po ang mga gusto kong i-topic sa mga susunod na videos ko. Kaya ito ang huli muna na reaction ko tungkol kay Pugong Biyahero. Unang-una, gusto ko ulit na magpasalamat, no, sa mga subscribers ng Pugong Biyahero team. Dahil inadapt nyo ako at nag-subscribe kayo sa akin. At dahil ako ay nagre-reaction kay Pugong Biyahero. At alam ko po ang katotohanan na kapag hindi si Pugong Biyahero ang tinatalakay ko sa aking mga videos, is mababa lang ang aking viewership, mababa lang ang aking views.
Pero po, ang katotohanan po is okay lang po sa akin. Ang ginagawa ko naman talaga ang pagbi-video is para stress reliever sa trabaho. Pangalawa, para mabago naman yung monotony na ginagawa na araw-araw na pupunta sa trabaho, uuwi sa bahay, magluluto, pag day off, maglilinis, maglalaba, lalabas kasama mga kaibigan. Monotonous po yun kasi pag nandito ko sa Amerika, hindi kagaya sa Pilipinas na madalas pwede kang pumunta sa kapitbahay or yung kapitbahay pwedeng pumunta sa iyo or maraming pwedeng gawin. At dito kasi talagang ganun lang ang buhay. At kaya ako nag-videos at kaya ako isa yon ang ginamit ko na pag-stress reliever ko. Siya na talagang nagpursigido ako na paggawa ng videos dahil nga mula nung ako ay nagreaksyon tungkol sa box na pinadala ng isang kababayan natin na taga-Amerika na doon ako nag-umpisang magreaksyon kay Pugong Bihero. At naging tuloy-tuloy na po yan. At by this time, siguro magdadalawang taon na rin ako na sumusubaybay mula nung pangyayari na yon, or hindi pa actually 2 years. At magdadalawang taon pa lang siguro. At dahil na rin sa inyong mga panonood sa akin at kumita ng konti ang ating YouTube channel at yung mga kinita natin yon is naipadala natin kay Pugong Bihero at yung iba is naidala ko sa Pilipinas nung ako ay pumunta ng Davao at namigay nga tayo ng mga bigas at mga isda. So, at dahil na rin sa panonood ko sa Pugong Bihero team, at doon ko nakilala ang magkapatid na si Miguel at saka si Choi. At last time, sinabi ko kay Pugong Bihero na, sabi ko sa kanya, Sir, magkukumit lang muna ako ng 6 months, sabi ko. Kasi, lagi kasi akong nagkakasakit kako. So, hindi ko may sure kung tuloy-tuloy ang pagiging suporta ko, pero 6 months lang muna. At ang 6 months na yon nag-end nung February. At pero sa pamamagitan ng by the grace of God at tuloy-tuloy po ang ating pagtatrabaho, kaya tinuloy ko ang pagbibigay ng maliit na suporta sa magkapatid na Miguel at Choi, at nagbigay na ako nung March ng good for 3 months na suporta ko sa magkapatid. No, so that's March, April, May na ibigay na po natin ang aking maliit na suporta sa magkapatid na yon. Hopefully sa pamamagitan pa rin ng pagpapala ng ating Panginoon na tuloy-tuloy pa rin ang aking pagtatrabaho, is maituloy-tuloy natin ang pagsuporta sa magkapatid. Okay. Kaya ito yung gusto kong sabihin na ito na muna yung huling video ko na bilang pagreaksyon kay Pugong Bihero. Siguro sa mga susunod na videos, baka mabanggit-banggit ko lang siya or something like that. Pero hindi na ang concentration ko ay hindi na tungkol sa kanya mismo, no? Hanggang siguro matapos ko yung mga topic na gusto kong itapik. So, yung mga patuloy na manunod sa akin, maraming salamat po. Pero yung mga mag-decide na wag na manood sa akin, okay lang po. That's fine. Kanya-kanyang taste lang po yan. Kanya-kanyang panlasa lang po yan. Kaya yun po ay aking naiintindihan. At ito nga ang sa aking video na to is gusto ko lang sabihin kay Sir Paul ng Pugong Bihero team, ang aking labis na paghanga. Labis na paghanga sa iyo, Sir Paul, dahil sa iyong kadakilaan ng iyong puso
ang iyong mapagpakumbaba na pagkatao. Ang huling usap natin is yung gabi na bago ka nag-live, yung unang-unang live mo tungkol sa pangyayari sa Mindoro. At nag-usap tayo ng gabing yon, gabi mo, umaga ko, bago ka nag-live. At sa pag-uusap natin na yon, napag-usapan namin ni Sir Paul kasi tinanong ko kasi sa kanya, nag-message kasi ako kasi wala pa siyang nababanggit sa akin na natanggap na niya. Yung kasing huling 2 araw ko sa Pilipinas, umuwi ako ng Saturday, Thursday yata, nung ipinadala ko sa Davao, yung bag na para kay Chris na, kung ewan ko yung mga nanonood sa akin, kung maalala nyo, yung native na bag na ganito, na binili ko, na kulay violet, na i-vlog ko rin yun, no? Na ipinadala ko kay Chris na, at saka may kasalaring bag na, na sling bag, na violet din ang kulay. So, yung gabi na yon sa Pilipinas, bago siya nag-live, na ate pwede kang tawag na lang kita. So ayun, nag-usap kami at pinag-usapan nga namin kung nakarating ba or hindi, kasi kung hindi nakarating, ipapa-follow up ko sana sa kapatid ko doon sa, nakalimutan ko na naman, JNT yata yon, JNT na pinagpadalahan ko. So kasi yung mga araw before that, sinasabi kasi sa akin ni Sir Paul na, ay, nung nasa Mindoro pa sila, ay, hindi ko alam ate. Kasi sabi niya, baka nakarating na habang wala kami doon, ganun-ganon. So, usap-usap kami. And then, most likely daw, nakarating, kaya lang, parang hindi napansin na galing sa akin yung pinadala na yon, na yung ganun nga, yung native na bag at saka na purple na sling bag. At iyon ang pinag-usapan namin ni Sir Paul ng gabi bago siya mag-live. So, then kinabukasan nag-live na siya. And then, pagka-live niya na yon, nag-live na rin ako. At nag-live na rin ako dahil nag-live ako, inanalyze ko kung ano yung mga sinabi niya sa kanyang live, at sinabi ko ang aking opinion sa mga sinabi niya. At ako po ay hindi nagpapatumpik-tumpik or hindi, kung ano yung nakita ko, kung ano yung napanood ko, kung ano yung narinig ko, doon ako nagre-reaction. At ayun na nga. At ang topic ko na to ngayon is, ulitin ko lang ang aking paghanga kay Sir Paul. Ditong huling live niya, habang nagbubukas sila ng package. At alam naman ng lahat, napanood ng lahat, naramdam nyo kung ano yung gaano kasakit ang pag-iyak ni Sir Paul sa mga pagsasalita sa kanya ni Chris na. At yung naiyak siya, yung galit ni PB Onjay, na talagang sinabi, totoo namang may nangyari sa Mindoro. Sinabi nila paulit-ulit. Pero ito, kaya mas lalo akong humanga kay Sir Paul dahil despite na yung taong tinulungan niya
yung taong tinulungan niya para maiahon sa hirap ang kanyang buong pamilya. Yung taong tinulungan niya ng dahil sa Pugong Biyahero nagkaroon ng sponsors ang kanyang mga kapatid is nagsasalita na lang ng masama. Alam niyo, hindi ko naman to gawa-gawa kasi alam kong sinasabi niya tapos na, dapat tumigil ka na. Hindi, pag-usapan lang natin ng sandali ito. Ito ay tungkol kay Pugong Biyahero. Hindi na ito tungkol kay Krista. Ito ay tungkol kay Pugong Biyahero. Ito ang karapat-dapat na taong hangaan na kahit ganon pa rin, ganon ang ginawa sa kanya. Isa pa, huwag ko na bangkitin. Despite na ganon ang nangyari kay Sir Paul, kasi si Sir Paul, pwede niya sanang ipahiya, no? Ang isang tao, pwede niyang sabihin ipaliwanag ang totoong pangyayari, ang totoong side niya. Pero hindi niya ginawa dahil sa kanyang pagiging maginoo, dahil sa kanyang pagiging likas na mabait, at hindi niya yung ginawa. Alam niyo yun? At ito, ang napakalaking bagay na kanyang ginawa is that wala siyang ka-ego-ego. Binaba niya ang kanyang pride. Binaba niya ang kanyang sarili at siya ang pumunta kay Krishna. At alam kong ginawa yon ni Sir Paul para po sa inyo na kanyang mga subscribers. Napakahalaga nyo sa kanya. Ayaw niya ng kaguluhan. Ayaw niya, kaya hindi siya pumapatol sa mga bashers. Marami sa mga Pugong Biyahero team ang nagtimpe at gustong magsalita. Pero yun ang sinabi mismo nila, no, na pinigilan sila lahat ni Sir Paul. Ganon katotoong tao, kabait na tao si Sir Paul. Kaya napaka genuine niya. At doon mo makikita na hindi lang, kasi kung gusto niya sana talaga na mas lalo pang lumaki ang or makuha ang simpatya ng tao sa kanya, yon. Kung gusto niya sanang makuha ang simpatya ng tao sa kanya, pwede siyang nagsalita, pero hindi siya nagsalita. Hanggang doon na lang sa last na live niya. At napanood nyo naman, nakita nyo naman lahat, hindi ko na kailangan uulitin. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, na yung napaka-totoong mabait niyang tao is hindi niya deserve ang mga pambabash na ginawa sa kanya. At kasi ganito yan kahit pa sabihin na alam niyo yun, yung kahit pa sabihin na kung ano-ano ang mga pangyayari, pero ang mga tao dapat tinignan nila kung gaano kabuti si Sir Paul. At hindi, pwede ka naman kasing magsabi ng opinion mo. No, pwede mo naman kasing sabihin na, ay, Sir Paul, ba't naman ganon? Pwede naman sabihin na ganon pwede naman sabihin na kung ano yung sa loobin mo na, ay, Sir Paul, sana, yung
maayos ang lahat or nagkamali ka, Sir Paul, parang mali yata yung ginawa mo. Pwede naman ganun eh. Pwede naman sabihin na ganun eh. Pwede naman sabihin na medyo parang mali yata yung naging decision mo, Sir Paul. Or pwedeng sabihin na parang naging mali yata yung sistemang ginawa mo, Sir Paul. Pwede naman ganun eh. Pwede naman ganun eh. Pero ang nangyari kasi, na yung mga masyado ng mga below the belt, yun na yun yung hindi na kaaya-aya. At I don't think, anyway, like I said, Sir Paul, napakabait mo. Tuloy-tuloy pa rin ang aking suporta sa'yo. At panalangin ko na protektahan ka ni Lord sa lahat ng inyong mga biyahe, sa lahat ng inyong mga pinupuntahan. Nawa, the grace of God will go with you wherever you go. At sinasalungat ko ang anumang masamang wish ng mga nagsasabi ng masama laban sa'yo. Kaya, again, maraming salamat po sa lahat ng Pugong Biyahero subscribers. Sa mga susunod po na araw, iba na po ang ating mga topic, hindi na po direct na tungkol kay Pugong Biyahero, kung hindi gusto kong itapik ang mga characters ng mga bashers na naobserbahan ko itong mga nakaraang linggo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat.